everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa interview ng mga kandidata na naganap na kay Miss Thailand Girl. So kasi kanina, nagla-live ako. Maraming question na nabasa ko doon. Kung ano daw ba yung thought ko doon sa interview ng mga kandidata kay Miss Thailand Girl. Eh, hindi ko pa naman napapanood. So, hindi ako makapagbigay ng magandang thought. Pero ngayon, napanood ko na siya. So, yan. Bibigyan natin yan ng reaction ng bonggang-bongga. Doon din naman sa tawag dito kanina, nagkaroon ng interview or personal interview yung mga kandidata dito sa close up, di ba? Close up interview yung mga kandidata dito sa Kemans, dito nga sa Miss Universe Philippines, kung saan napanood sa M5 PH. So bukas na ako magbibigay diyan ng reaction kasi kailangan ko siyang panoorin talaga ng buo kasi hindi ko pa siya napapanood talaga ng paulit-ulit. Mas maganda panoorin mo ng paulit-ulit para ma-review mo siya ng bonggang-bongga. And then, ayun na nga. So, napanood ko yung interview ni Miss Thailand Girl dito sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines. And then, ano ba yung reaction natin dyan? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, naloka ako kasi parang, wow, ang bongga naman ni Miss Thailand Girl. Talagang, umuwi pa siya ng Pilipinas at taga-Sultan Kudarat pala siya. Ngayon ko lang din nalaman. So, hindi ko pa siya nakikita dito sa Thailand kasi sa province siya nagtuturo niya. Pero, siguro, pag nabigyan ako ng opportunity na, ay bibisitahin ko yan ng bonggang-bongga. So, kanina ba akong kandidata na na-impress dito sa mga na-interview niya? So, hindi naman lahat na-interview niya eh. May mga ilan-ilan lang. Kasi yung iba daw ay busy at hindi nagpa-interview. Pero, yung mga na-available na na-interview niya, ay masasabi ko naman talagang bongga. Bongga kasi para sa akin, ang galing nila. Ako kasi pag nanonood ako ng isang Q&A, wala namang maling answer. So, totoo lang. Kaya lang, titignan mo doon kung gaano ba ka-confident si girl, kinakabahan ba siya, or nagpipretend ba siya, or nagagaling-galingan, yung mga ganon. Kasi may mga girls kasi na nagpipretend sila na they are, kumpiyansa silang sasagutin yung Q&A. Pero ang totoo, kinakabahan na sila. At maririnig mo yun eh. Mararamdaman mo yun sa reaction ng mukha nila, sa kung paano sila talaga sumasagot. So yun, kung serious ba sila doon sa mga tinatanong sa kanila. Yun, kung ito ba ay ini-enjoy lang nila yung Q&A. So, may mga ganong talagang kandidata. So, depende na lang yan sa'yo kung paano ka talaga titingin or papakinggan ng maigi yung mga sinasabi nung sumasagot. Kung ito ba ay malapit doon sa question, kung ito ba ay naiba niya yung question, yung mga ganon. Or, nasagot niya ba talaga yung question? Ganon. Kasi, may mga kandidata kasi, ito yung tanong, iba yung sagot. Meron naman mga kandidata na ito yung tanong, babaguhin yung tanong para masagot ng bonggang-bongga. But yung mga ganyan kasing part, tinatawag ko dyan, strategy game nila yon. Strategy game nila na medyo ililihis nila yung question para masagot nila yan ng bongga na lumabas na, wow, impressive, di ba? May mga ganon kasi nasa pagtuturo yun sa kandidata eh na, ito ang tanong. So, bigyan mo ng opening tapos medyo papulabok ka. And then, after, banata mo ng ganito. And then, lagyan mo ng ending. Winner, di ba? Pero kasi ito kasi, wala namang bearing yung Q&A dito. Just talk and just answer the question. So may tinanong lang siya ng 2 question na sasagutin ng kandidata na talaga naman yung question niya medyo nakakaloka din. But in fairness talagang dito may iisip mo kung paano sasagutin ng kandidata to. So, kanino ba ako mga kandidata na na-impress doon sa mga tinanong? Unang-una, ang gustong-gusto ko, ewan ko kung sasang-ayon kayo si Mandawi. Yes, the way kung paano sumagot si Mandawi at makipag-usap si Mandawi dito kay Thailand Girl, talaga namang ramdam ko yung kanyang sincerity, ramdam ko yung humbleness dito kay Mandawi. Yung tipong parang, tawag dito,
hindi siya nagpipretend na ganito ako ka-nice. She's a very nice talaga person. And then parang sa mga kandidata nga dito, ang gusto kong makausap or gusto kong mabisita si Mandawi talaga. Sa totoo lang. Kasi parang yung ang kalog ng personality, tapos alam mo yun, yung madali siyang makakonect sa tao. So dito ramdam mo kagad na siya mismo ang nagbibigay ng way para makakonect ka sa akin ng bonggang-bongga. At kinukuha niya yung opportunity na yon na may interview ako at mapakita ko naman sa tao kung ano naman at kung paano naman ako kumuda. At in fairness kay Mandawi ha, ang galing-galing-galing niya dito. Sobrang nagustuhan ko kung paano siya kumuda, kung paano siya sumagot do sa question. Mararamdaman mo yung humbleness, mararamdaman mo na polite siya, at the same time napapaliwanag niya ng maigi with inspiration talaga kung yung mga sagutan niya. So in fairness kay Mandawi, sobrang gustong-gusto ko siya. So yon. And then sumunod ay si Bacoor. In fairness naman kay Bacoor, talagang magaling din talaga sumagot sa question si Bacoor, at talagang masasabi ko, tinatry niyang maging masa, kasi tinatry niyang magtagalog, tinatry niya na i-tone down yung mga sasabihin niya. Ayun naman yung maganda dito kay Bacoor. Kasi she trying na maging parang masa para makarelate yung lahat sa kanya. Kasi nga, di ba, last time, ang lalim-lalim niya sumagot, hindi mo halos maintindihan. So, be honest doon sa close-up interview nila nung nakaraan na lumaban siya, isa siya sa mga pinakamagaling talaga kumuda. Pero kasi ang kulang sa kanya, hindi makarelate yung masa sa kanya. Pero ngayon, in fairness sa kanya, she trying her best na makonect ang mga tao talaga doon sa sasabihin niya. At ayun yung magandang nakita ko kay Bacoor kanina habang ini-interview siya ni Miss Thailand Girl, di ba? And then, sumunod ay na-impress ako. So, pangatlo kay Baguio. Si Baguio kasi, di ba, sa tuwing ini-interview siya, parang doon siya na sisilipan sa mga sagutan niya. Pero kanina, yung ini-interview si Baguio, in fairness naman sa kanya, ang ganda ng delivery, ang ganda ng atake niya, ang ganda ng baksak ng mga sasabihin niya. So, para sa akin, yung mga biglaan na ganitong Q&A, so, matuwa ka na kay Baguio kasi dito napapractice niya at hindi mo naramdaman na kinakabahan siya, natatakot siya, just relax. At saka, doon din na sinagot niya lang yung question. So, in fairness sa kanya, so, natuwa ako. So, next is si Iloilo. Si Iloilo, to be honest, impressive siya. So, na-impress ako sa kanya kung paano niya sagutin yung Q&A. Napakagaling. Napakatalinong bata. Pero kasi nandoon na siguro dadagdagan ko lang to. Sana yung Q&A trainer niya, turuan siya na maging maigsi yung mga sasabihin niya. Yung on point ba, na hindi na yung masyadong madaming paliwanag. Kasi at the end of the story, sa bilis niyang magsalita, ewan ko yung iba na intindihan ba yung sinasabi niya. Kasi dapat dito lahat talaga nakakaintindi sa mga sinasabi. And then ayun, piliin niya yung mga word na lang na sasabihin niya na maiintindihan ng lahat na agad-agad na ganun kalinaw. So, sa akin, walang problema. Nauunawaan ko kung ano yung ibig niya sabihin. At tulad na sinabi ko, impressive. So, natutuwa ako sa pagiging ni Bacoor, ni Iloilo. Yung, alam mo yun, yung napaka-bibo. So, sana, pagdating sa Miss Universe, makatungtong to ng top 5, parang feeling ko, ayon, manlalamon to ng microphone. So, I wish all the best. And then, yung sa huling part ng interview, so naiintindihan ko din yung feeling niya na minsan, she feel down, and then sometime, kumukuha talaga siya ng lakas doon sa mga taga Iloilo. And I hope na magtuloy-tuloy lang itong si Alexis sa kanyang laban, and then think positive lang. And I think kaya naman niya yung competition, lalo na meron siyang ganyang
galing, di ba? Pagdating sa com skills. So, yon, good luck kay Iloilo. So, nakakatuwa. And then, of course, natuwa ako sa sagutan ni Atisa Manalo. So, way back noon, si Atisa Manalo parang, alam mo yun, yung parang hindi pa siya ganun kasigurado sa mga sinasabi niya. Pero, dito, ang napansin ko kay Atisa Manalo, she speak from the heart. Kung ano yung nasa puso niya, ayun yung inilalabas niya sa utak niya. At maaari yung iba hindi nai-impress, pero ang maganda kasi, inspiring. At saka, you learn doon sa mga sinasabi niya. Ang maganda kay Atisa, I think hindi siya yung sasabihin mo, natatakot siya sumagot sa Q&A, nahihirapan siya sumagot sa Q&A. I think meron siya talagang bala na alam mo na hindi ka matatakot na pwede niyang makuha yung isang bagay dahil alam mo na hindi naman siya manginginig. So, marunong sumagot. Meron siyang thought doon sa mga tinatanong sa kanya. And then, it's up to the judges or sa mga nanonood kung ano yung takes mo doon. Diba? Kung ano yung pagkakaintindi mo doon sa mga sinasabi niya. So, for me, silang lahat ng mga nabanggit ko, impressive, magaling. Magaling si Mandawi, magaling si Bacoor, magaling si Baguio, magaling si Atisa, magaling si Iloilo. So, sobrang panalo sila. The way kung paano sila magbigay ng thought nila doon sa tinatanong sa kanila. And then, gusto ko rin yung si Cavite. Marunong din si Cavite kung paano makipag-usap, kung paano sumagot. So, nakakatuwa. At saka si Naik. So, gusto ko din si Naik. Si Naik talaga, very natural. Alam mo yon, natural yung lumalabas sa kanya. Natural yung sinasabi niya. So, impressive, di ba? So, sino pa ba? Si Naik, si Florida. So, gusto ko din si Florida. To be honest, si Florida, the way kung paano siya makipag-usap, lalo na she's from Florida, pero the way kung paano siya makipag-conversation, ramdam mo na siya, humble. So, yon. So, nakakatuwa kasi syempre, may mga ganitong interview tayong napapanood and then nakikita natin yung capacity level ng kandidata. Kung kanino ka ba mai-impress at kung sino ba yung nakikita mong magaling. So, para sa akin, syempre, tulad na sinabi ko, the way kung paano mo intindihin yung Q&A. So, ako, para sa akin, lahat naman sila ay talaga naman may binubuga sa competition. And then, tignan na lang natin kung sino nga ba ang mag-shine talaga sa coronation night. So, magkakaalaman yan, guys. Don't worry. It's 21 days to go, di ba? Pero yung mga nabanggit ko kanina, tulad ni Iloilo, ni Quezon Province, ni Bacoor, ay nako, ito yung mga kandidata na alam mo na possible talaga sa kanilang mapunta ang corona. And then, gusto ko din si Mandawi na sana makapasok, makarating sa dulo ng competition kasi parang feeling ko deserve niya sa humbleness na meron siya. I think deserve niya. So, yon. So, good luck. Good luck sa kanilang lahat and then wish all the best. Kayo guys, kanino ba kayo na-impress talaga dito sa mga sagutan dito kay Miss Thailand Girl? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. And then, sa inyong lahat guys, maraming salamat. Syempre sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.